Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa Gawa, Kabanata 26, Talata 20. Ang sabi po dito, nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Judea, gayon din sa mga hintil. Ipinangaral kong dapat sila magsisi at lumapit sa Diyos at ipakilala ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para naman po sa Kanya. So itong binasa po natin, ito po ay isinasalaysay ni Pablo kay Haring Agripa kung paano siya tinawag ng Diyos at kung ano yung kanya pong ginawa. At sinabi niya doon siya po ay nag-umpisa sa Damasco, which is alam naman natin na dyan siya tinawag ng ating Panginoon. Along the way, papunta sa Damasco, siya po ay tinawag ng Diyos. Na kung isipin natin, ang purpose niya doon ay para i-persecute yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano. Pero makita natin yung turning point sa buhay ni Pablo na kung saan ay iba yung kanyang mission, iba yung kanyang rason sa pagpunta doon, pero makita natin pinalitan ng Panginoon yung kanyang mission. No? Instead na i-persecute yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano, ito po ay na-twist, no? Imbis na maging kalaban niya mga Kristiyano, siya ngayon yung depender ng pananampalataya kay Kristo. At sinabi niya doon na ang kanya ipinapangaral sa mga lugar na kanya napuntahan na dapat sila ay magsisi. Kasi alam naman natin na dito lang natin makakamit, ating matatanggap yung kapatawaran ng Diyos kung tayo ay magsisisi. Kasi kung hindi natin aaminin yung ating mga kasalanan, hindi natin i-confess yung mga pagkakamali, mga pagkakasala, yung mga pagkukulang na nagawa natin sa Panginoon, hindi lang sa Panginoon kundi sa kapwa nating tao, ay hindi natin matatanggap yung kapatawaran na nagmumula sa Panginoon. Napakalaga na tayo po ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. Dahil alam naman natin na kung tayo nagkakasala sa Panginoon, tayo ay nahihiwalay sa Kanya. At sabi nga, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. So, kapag hindi natin hiningan ng tawad yung ating mga pagkukulang, pagkakasala, lalo sa Panginoon, ay mauwi tayo sa kamatayang espiritual. Mapuputol yung ating relasyon sa Panginoon. At alam naman natin na tayo ay mahuhulog sa kapamakan, sa kaparusahan, kaya napakalaga ng tinatawag na pagsisisi. At siyempre, sa pagsisisi, kailangan nating lumapit sa Panginoon, hingin yung kapatawaran. Kasi ang Diyos lang ang may kakayanan para tayo ay patawarin at para tayo ay iligtas sa kapamakan. Kaya kailangan nating lumapit sa Panginoon. At alam natin na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, wala namang imposible. As long na sincere yung puso po natin sa paghingi ng tawad sa Panginoon. At ang sabi niya doon, hindi lang nagtatapos na tayo ay magsisi, lumapit sa Panginoon, napakalaga rin na ipakilala natin sa pamamagitan ng ating mga gawa na tayo ay nagsisisi. Katulad din ng pangangaral ni Juan Bautista. No? Mababasa natin yan sa may Mateo chapter 3 o kaya sa may Lucas chapter 3, no, na sinasabi doon, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo nagsisisi. So ang pagsisisi mga kapatid, hindi lang yan dapat na kinukumpes sa bibig lamang, kundi ipinapakita natin sa pamamagitan ng ating pamumuhay na tayo'y tunay na nagsisisi. So ibig sabihin, tinatalikdan natin yung luma nating buhay, yung ating mga pagkakasala. At dahil nasa Panginoon tayo ngayon ay mamumuhay na sa ilalim ng kalooban ng Panginoon. At yung pagsisisi na yon, ibig sabihin hindi na natin binabalikan yung ating pagkakasala, yung pagkakamaling ating nagawa. Inaayos natin yung mga pagkakamali po natin.
Diba? Siyempre, sa tulong na rin yan at biyaya ng Diyos. Kasi kung sa ating kakayanan, mahihirapan talaga tayo. Kaya nga kailangan nating lumapit sa Diyos eh. Sa paglapit natin sa Kanya, siya rin yung magsusupply. Siya rin yung magbibigay sa atin ng kakayanan upang ating matalikdan yung mga kasalanan na ating nagagawa. Kasi yung pagsisisi, magbabaliwala yun kung hindi yun makikita sa gawa, hindi natin na-actionan. Kaya sinasabi niya sa pamamagitan ng inyong pamumuhay at sa pamamagitan ng gawa. Ibig sabihin, kung mga masasama ang ginagawa natin dati, ngayon, mga mabubuti na. Kung dati ay mapaglamang tayo, ngayon lumalaban na tayo ng patas. Kung dati ay madali tayong magtanim ng sama ng loob, kaya mataas yung tingin natin sa sarili natin, marunong na tayo magpatawad, marunong na tayo magpakumbaba, umamin ng ating mga pagkakamali. Kung dati madamo tayo, ngayon marunong tayo magbigay kasi kinikilala natin na yung mga biyayang meron tayo, ito ay pinagkaloob at biyaya rin na mula sa Panginoon. Kung tayo man ay nagbibigay, ibinabalik lang natin yung mga biyaya na ipinagkaloob at pinagkatiwala naman ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na sa ating ginagawang ito ay mapaparangalan at marami yung magpapasalamat sa Panginoon. At kung tayo ay mamumuhay at papakita natin na tunay tayo nagsisisi, makakabenepisyo naman hindi ang Diyos eh. Tayo rin naman ang makakabenepisyo kung tayo ay magbabago ng buhay natin at ipapakita natin sa pamamagitan nating gawa na tayo ay nagsisisi. Kasi kapag hindi natin pinakita, paano tayo papatawarin? Diba? Parang ano yan eh. Pag nagkasala ka sa isang tao, siyempre hindi lang nangahulog ang humingi ka ng tawad, kailangan siyempre, hindi mo magiging agad yung trust ng tao sa iyo eh, di ba? Kung dapat ka ba talagang patawarin. Kailangan mong gumawa ng paraan, kailangan mong baguhin yung sarili mo, ipakita mo na talagang sincere ka, na talagang gusto mong yung kapatawaran, di ba? Ng pagkakamali natin, pagkakasala natin sa kapwa natin. At sa pamamagitan yon na ibabalik din. Kasi kailangan natin gawin yon kasi una sa lahat, tayo yung may mali eh. No? Tayo yung may kasalanan eh. Di ba? Hindi naman pwede sabihin, patawarin mo na ako, tapos na. Diba? Hindi po ganun. Kailangan meron din tayong gagawin. Di po ba? So, sa Diyos naman, alam naman natin na kung talagang sincere talaga tayo at talagang bukal sa puso natin, yung panginginan natin ng tawad sa Panginoon. So, ipapakita natin din sa kay Lord na talagang yung natin, yung sincerity natin sa paghingi ng tawad sa Panginoon. Pinapakita natin sa ating pamumuhay. No? Kaya nga, namumuhay na tayo ngayon sa salita ng Diyos, namumuhay tayo sa kalooban ng Panginoon. At siyempre, magagawa natin ang lahat ng bagay nito dahil na rin sa biyaya ng Diyos. So, kailangan talaga mga kapatid na ipakita natin. Hindi lang tayo puro sa salita, kundi ipakita rin natin sa gawa. So yun lang mga kapatid at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.